Ito na ba talaga ang tinatawag nilang maunlad na bansa? Alam nyo ba kung gaano kataas ang antas ng teknolohiya ng Riles sa Germany? Ang Intercity Express, ICE, nila, na may bilis na 330 kilometro bawat oras at halos perpektong sistema ng operasyon, ay itinuturing na yaman at ipinagmamalaki ng buong Europa. Mula sa Germany, 4 na eksperto sa Riles ang dumating sa Asya, bitbit ang isang matibay na paniniwala. Ang mga high-speed train sa Asya ay mga mumurahing kopya lamang ng teknolohiya ng kanluran. Ngunit sa sandaling maranasan nila ang isang kakaibang paglalakbay sa Pilipinas, ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ano nga ba ang hiwaga ng sistema ng transportasyon sa Pilipinas na nagpatulala sa mga pinakamagagaling na eksperto ng Alemanya? Sa lungsod ng Munich sa Germany, isang babae ang nakatitig sa mapa ng mundo sa loob ng kanyang pribadong aklatan. Ang pangalan niya ay Elise, isang freelance journalist sa kalagitnaan ng kanyang ika-40 taon at isa ring die-hard na rail fan. Ngunit si Elise ay hindi isang ordinaryong mahilig sa tren. Bata pa lamang ay nabighani na siya sa mga ito, nag-aral ng mechanical engineering sa universidad at pagkatapos makapagtapos ay naging isang propesyonal na mamamahayag na dalubhasa sa teknolohiya ng Riles. Higit sa lahat, mayroon siyang isang di matitinag na paniniwala. Ang pinakamahusay na high-speed rail sa buong mundo ay ang ICE ng aming bansang Germany. At wala nang iba pa. Ang paniniwalang ito ay hindi lamang nag-ugat sa pagiging makabayan. Personal niyang naranasan at pinag-aralan ang napakalaking superioridad ng teknolohiya ng ICE. Kahit na tumatakbo ito sa bilis na 330 kilometers. Ang loob nito ay tahimik na parang aklatan, ang katatagan ng bagon, at higit sa lahat, ang napakapunktual na sistema ng operasyon na bunga ng disiplina ng mga German. Mabilis nga ang TGV ng France, madalas niyang isipin, ngunit ang ginhawa sa pagsakay ay hindi maikukumpara sa ice. Naalala ni Elise ang kanyang mga nakaraang karanasan. Naranasan na niyang sakyan ang AV ng Espanya, ang Frecciarossa ng Italia, at iba pang kilalang high-speed train sa Europa, ngunit sa kanyang tapat na opinyon, wala sa mga ito ang makakapantay sa ICE. Subalit kamakailan lamang, isang nakaka-bother na usap-usapan ang nakarating sa kanya. Ang mga high-speed train sa Asya ay nilalampasan na ang Europa. Isang kalokohan! Bulong niya sa sarili. Lalo na ang high-speed rail ng Tsina na nakakuha ng atensyon ng mundo dahil sa bilis ng konstruksyon at lawak ng operasyon nito. Ngunit para kay Elise, malinaw ang kanyang pananaw. Ang dami ay hindi nangangahulugang kalidad. Kinokopya lang nila ang teknolohiya ng kanluran. Ganoon din ang tingin niya sa KTX ng South Korea, isang kopya lang na nakabase sa teknolohiya ng TGV ng France. At pagdating sa Shinkansen ng Japan, naisip niya, lumang teknolohiya mula pa noong 1960s. Oo, may kasaysayan ito. Pero luma na para sa modernong high-tech na panahon, ang mga paghuhusgang ito ay hindi basta-basta. Bilang isang eksperto, masusi niyang pinag-aralan ang mga detalye ng sistema ng Riles ng bawat bansa. Ngunit ang totoo, hindi pa niya ito personal na nararanasan. Isang araw, ang kanyang mga kapwa railfan na sina Klaus, Hans, at Franz ay nagmungkahi ng isang ideya. Bakit hindi tayo maglakbay sa Asya? Tingnan natin gamit ang ating mga sariling mata kung talaga ngang ang ice ang pinakamahusay sa mundo. Isang pakiramdam ng misyon ang sumibol sa puso ni Elise. Hindi ito isang simpleng bakasyon. Ito ang perpektong pagkakataon upang patunayan, sa pamamagitan ng direktang karanasan, ang kahusayan ng teknolohiyang Aleman. Sige, sabi niya. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing ng mga tren sa Asya. Bumuo sila ng isang detalyadong plano. Habang papalapit ang araw ng kanilang pag-alis,
Ang puso ni Elise ay puno ng kumpiyansa at pananabik. Pagkatapos ng biyaheng ito, naisip niya, maibabahagi ko sa lahat ng rail fan sa mundo ang kadakilaan ng teknolohiyang Aleman. Ngunit ang naghihintay sa kanila sa lupain ng Asya ay isang katotohanang lubos na sasalungat sa lahat ng kanilang inaasahan. Kabanata, ang pagkabigo sa Tsina at Korea. Pag-alis sa Germany, ang 4 na eksperto ay unang lumapag sa Beijing Capital International Airport sa Tsina. Ang kanilang unang destinasyon, ang pinakamalaking high-speed rail network sa mundo. Tingnan natin ang galing ng Tsina. Mayabang, nasabi ni Elise. Ngunit sa pagtapak pa lang nila sa Beijing South Railway Station, natigilan sila. Oo, napakalaki ng istasyon, ngunit ito ay parang isang magulong maze. Ang mga karatula ay halos lahat nasa wikang Tsino. Ang mga English na salin ay maliliit at puno ng mali. Isang arrow na may nakasulat na Platform 3 ay nakaturo sa isang ganap na maling direksyon. Grabe to! Bulong ni Klaus. Sa mga istasyon sa Germany, kahit nakapikit ka, makakarating ka sa destinasyon mo sa sobrang organisado. Dito, kalahating oras na tayong paikot-ikot hawak ang mapa. Hindi pa diyan natapos ang kanilang kalbaryo. Ang pagbili ng tiket ay isang bangungot. Ang interface ng ticket machine ay nasa sino lamang. Kahit na may pindutan para sa English, ang salin ay walang katuturan. Paano natin malalaman ang pangalan ng destinasyon? Reklamo ni Hans. Nang humingi sila ng tulong sa isang staff, hindi ito marunong mag-Ingles. Sinubukan nilang makipag-usap sa pamamagitan ng senyas, ngunit halatang naiinis ang staff. Sa Germany, ang mga staff ay laging nakangiti at magalang, naisip ni Elise. Ang pinakagulat nila ay ang ugali ng mga pasahero. Sa entrance gate, para silang nasa isang battlefield. Itinulak sila ng mga pasaherong Tsino na nag-uunahan makapasok. "Excuse me," sigaw ni Klaus. Ngunit hindi man lang lumingon ang lalaking tumulak sa kanya. Sa halip, may ibinulong itong maruming salita sa Tsino. Kahit hindi nila naintindihan, malinaw sa ekspresyon at kilos nito na minamaliit sila. Ganito ba sa isang maunlad na bansa? Isang ulap ng pagdududa ang unang pumasok sa isip ni Elise. Nang sa wakas ay makasakay na sila sa high-speed train, lalo pang lumalim ang kanilang pagkadismaya. Malinis nga ang loob ng tren, ngunit ang asal ng mga pasahero ay kasuklam-suklam. May mga taong sumisigaw sa telepono, may naglalagay ng paa sa upuan sa harap habang walang sapin sa paa, at may mga batang tumatakbo at nag-iingay sa pasilyo na kinukonsinti pa ng kanilang mga magulang. Ang mga balat ng pagkain at bote ng plastik ay nagkalat sa sahig. Hinding-hindi ito mangyayari sa ice, bulong ni Elise. Sa mga tren sa Germany, ang mga pasahero ay tahimik na parang nasa aklatan at walang makikitang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Pati ang anunsyo sa loob ng tren ay nakakairita. Ang anunsyo sa sino ay napakalakas. Parang sigaw ng isang general. Ang English na anunsyo naman ay hindi maintindihan ang pagbigkas. At ang pinakamatindi ay ang banyo. Nang buksan ni Elise ang pinto, napaatras siya at agad itong isinara. Hindi ko kayang gamitin to. Para sa isang Aleman na sobrang halaga ang kalinisan, ang tanawin ay hindi makakayanan. Pagdating nila sa Shanghai, pagod na pagod sila. Oo, mabilis ang teknolohiya, pero ang komportableng biyahe ay malayo sa kanilang inaasahan. Dumiretso na tayo sa South Korea, mungkahi ni Klaus. Agad silang sumang-ayon. Ang high-speed rail ng Tsina ay mabilis nga. Ngunit ang tunay na halaga ng isang biyahe, ang ginhawa, kaayusan, at serbisyo ay wala. Pagdating sa Incheon Airport, umaasa silang magiging mas maayos ang lahat. Ngunit sa Seoul Station, muli silang nadismaya. Ang mga karatula ay halos nasa wikang Koreano. Ang pagbili ng tiket ay mahirap na naman. Sa kabutihang palad, may isang staff na tumulong sa kanila kahit paano. Ang KTX mismo ay may modernong disenyo.
base sa TGV ng France. Ngunit pagpasok sa loob, masikip ang upuan. At ang ingay ay nakakabingi. Mga pasaherong sumisigaw sa telepono, mga kabataang nanonood ng video sa full volume. Ngunit ang totoong pagsubok ay darating pa. Nang umabot sa 250 kilometers, H ang bilis ng tren, bigla itong yumanig ng malakas. Kinakabahang tanong ni Elise. At biglang nagpreno ng walang babala. Nagkahulog ang mga gamit. Ang anunsyo ay sa wikang Koreano lamang. Ipinaliwanag ng isang katabing pasahero, nagkaproblema sa teknikal. Madalas, mangyari yan? Madalas mangyari? Sa Germany, ang teknikal na problema sa IC ay nangyayari lamang ilang beses sa isang taon. Ang pinakagulat nila ay nangyari sa Busan. Habang tinitingnan ni Elise ang mapa, isang lalaki ang biglang dumukot sa kanyang bulsa. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Nahuli niya ang lalaki na hawak ang kanyang pitaka. Hapon ako! Hapon ako! Sigaw ng lalaki. Ngunit halata sa kanyang itsura at punto sa Ingles na siya ay Koreano. Bakit siya nagpapanggap na Hapon? Pagod at dismayado, bumalik sila sa hotel. Ang kanilang huling destinasyon, ang Pilipinas. Sa puntong ito, ang kanilang inaasahan ay nasa zero na. Pare-pareho lang siguro ang Tsina, Korea at Pilipinas, sabi ni Klaus. Isang bansang arkipelago. Ano bang aasahan natin? Bangka? Lumang tren? Mas mabuti pang umuwi na tayo. Nandito na rin lang tayo? Sabi ni Elise. Tapusin na natin? Tingnan natin kung ano ang mayroon sa Pilipinas. Kahit para masabi lang na napuntahan natin. Sa ganitong kawalan ng gana, sumakay sila sa eroplano patungong Maynila, bitbit ang bigat ng kanilang mga pagkabigo. Kabanata 2. Ang unang pagkamangha sa Maynila. Paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, handa na ang isipan ni na Elise sa inaasahan nilang gulo. Ngunit pagtapak nila sa arrival area, isang bagay ang agad nilang napansin. Teka, parang may iba, sabi ni Klaus. Ang sahig ay kumikinang sa kalinisan. Walang kahit isang piraso ng basura. Ang mga staff ng airport ay nakatayo ng tuwid, magalang na ngumingiti at bumabati. At higit sa lahat, ang ingay at gulo na naramdaman nila sa Tsina at Korea ay wala. Sobrang tahimik, nakakapanibago, bulong ni Hans. Oo, maraming tao, ngunit ang lahat ay maayos at may disiplina para makarating sa kanilang destinasyon, ang Manila Grand Port. Sumakay sila sa isang 2P, point-to-point bus. Nakita nila sa schedule na 1:42 p.m. ang alis. Siguradong may 5 minutong delay yan, sabi ni Elise, base sa kanyang mga karanasan. Ngunit pagpatak ng 1:41:50, eksaktong dumating ang bus. Nagkataon lang siguro, naisip ni Klaus. Ngunit sa bawat hintuan, eksakto sa oras ang pagdating at pag-alis nito. Pagpasok nila sa bus, lalo silang namangha. Ang mga upuan ay malinis at ang sahig ay walang bahid ng dumi. Ang mga pasahero ay tahimik na nagbabasa o gumagamit ng kanilang mga telepono. Walang nagsisigawan. Baka mas magaling pa ito kaysa sa Germany. Unang pumasok sa isip ni Elise. Sa port terminal, isang tanawin ang nagpatulala sa kanila. Ang mga tao ay nakapila ng maayos sa 2 linya na parang mga sundalo. Walang nag-uunahan, walang sumisingit. Nang dumating ang oras ng pag-check-in, hinintay muna ng lahat na matapos ang mga nauna sa kanila bago sila gumalaw. Habang nalilito si Elise kung saan pupunta, isang babaeng nasa mga 60s ang lumapit sa kanila. Are you all right, ma'am, sir? Where are you heading? Tanong nito. Sa matatas na Ingles. We're going to Boracay. Sagot ni Elise. Ah, Boracay. Then you should go to Counter 7. Let me accompany you. My daughter works there. Sabi ng babae na may ngiti sa kanyang mga labi. Nagulat sila. Isang estranghero ang handang ihatid sila. Bakit po ninyo kami tinutulungan? Tanong ni Elise.
Ganyan talaga tayong mga Pilipino. Tulungan lang. It's our way. Sagot ng babae. Inihatid sila hanggang sa counter at tiniyak na maayos ang kanilang transaksyon. Bago umalis, yumuko pa ito ng bahagya. Enjoy the Philippines! Hindi ka pani-paniwala, sabi ni Franz. Walang anumang kapalit ang tulong niya sa atin. Ngunit ang pinaka-nakakaantig na sandali ay sumunod. Sa waiting area, isang batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang, ang nakakita sa isang matandang nakatayo. Walang pag-aalinlangan. Tumayo ang bata at lumapit sa matanda. Lolo, dito na po kayo umupo, sabi nito. Sabay kuha sa kamay ng matanda at idinikit sa kanyang noo isang pagmamano. Salamat, iho, sabi ng matanda. Ang mga pasaherong nakakita sa eksena ay napangiti. Napaluha si Klaus, isang bata. Sa China, ang mga matatanda ang nag-uunahan sa upuan. Sa Korea, itinutulak pa nila ang mga nakatatanda. Ito ba talaga ay Asya, tulad ng China at Korea? Ang mga karatula sa terminal ay nasa iba't ibang wika at madaling maunawaan. Ang mga janitor ay walang tigil sa paglilinis. Ang daloy ng mga tao ay maayos. Para tayong nasa ibang mundo, sabi ni Elise. At nang papalapit na sila sa kanilang boarding gate, mas marami pang sorpresa ang naghihintay. Kabanata 3. Ang hiyas ng karagatan. Sa harap ng ticketing office ng Archipelago Lines, muli silang nalito. Ang sistema ng presyo ay komplikado. Mayroong tourist class, business class, at first class suite. Ano ang pagkakaiba ng mga ito? Tanong ni Elise. Biglang may lumapit na isang staff na nakasuot ng puting uniforme. May I help you, ma'am? Tanong niya sa perpektong Ingles, na may ngiting nagmumula sa puso. We want to go to Boracay, paliwanag ni Elise. Nagningning ang mga mata ng staff. Oh! In that case, do you have a Philippine Nautical Pass? It's a special pass for foreign tourists. You can get unlimited rides for 7 days. It's much more economical for your trip. Philippine Nautical Pass? Ngayon lang nila ito narinig. Magalang na kumuha ng brochure ang staff at ipinaliwanag ang lahat. Isang pass na nagbibigay ng unlimited na sakay sa lahat ng barko ng kanilang kumpanya. With this, you can even upgrade to business class at no extra cost, sabi niya. Lalo silang namangha. Ang staff ay nag-aalok ng pinakamatipid na opsyon para sa kanila, hindi para kumita ang kumpanya, kundi para sa kapakanan ng mga turista. For your trip to Boracay, dagdag ng staff, I suggest you take the Perlas 8. It has the best view of the sunset from the starboard side deck. Since the weather is clear today, you will surely see a magnificent view as you pass the Verde Island Passage. Para bang personal na kasiyahan niya ang kanilang magiging karanasan. Ito ang tunay na serbisyo, naisip ni Elise. Pagkatapos ng transaksyon, magalang silang inihatid ng staff papunta sa boarding gate. The Perlas 8 will be departing from Gate 14. Enjoy your journey. Habang nasa escalator sila papunta sa kanilang sasakyan, ang mga puso ng apat ay puno na ng pananabik. Ang lahat ng kanilang masamang karanasan sa China at Korea ay unti-unting nabubura at pagtapak nila sa daungan, napanganga sila. Wow! Sa kanilang harapan ay hindi isang ordinaryong barko. Ito ay isang napakagandang high-speed trimaran na may disenyo na parang isang sasakyang pangkalawakan. Ang puting katawan nito na may asul na linya ay nagpapakita ng isang futuristikong anyo. Ito ba ang sinasabi nilang luma? Ang kanilang preconceived notion sa transportasyon sa Pilipinas ay biglang gumuho. Ang disenyo nito ay mas maganda pa kaysa sa ICE ng Germany. Ito ay isang obra maestra, sabi ni Klaus. Sa daungan, isang grupo ng cleaning crew ang kumikilos na parang sumasayaw. Ang bawat galaw nila ay kalkulado at maganda. Sa loob ng maikling 20 minuto, nilinis nila ang buong barko, inayos ang bawat upuan at cabin,
na parang isang performance. Pagkatapos, lahat sila ay pumila at yumuko sa barko at sa mga pasahero. Ang kanilang paggalang sa trabaho, ang kanilang dangal, at ang kanilang respeto sa mga pasahero lahat ay naroon sa magandang tanawing iyon. Nang magsimula na ang boarding, ang mga pasahero ay pumila ng maayos. Pagbukas ng pinto ng barko, napahinto sa paghinga ang apat, ang loob ay kasing ganda ng isang luxury hotel. Ang mga upuan ay gawa sa dekalidad na materyales at ang amoy ay parang bagong sasakyan. Sigurado ba kayong ginagamit na ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Elise. Pag-upo nila, lalo silang namangha sa lambot at ginhawa ng upuan. Mas komportable pa ito kaysa sa first class ng ICE. Hindi pa tayo umaalis. Pero parang natalo na nito ang IC, sabi ni Hans. Eksaktong 1:33 p.m., kasabay ng segundo sa orasan, umandar ang barko. Walang anumang yugyog. Para itong dumudulas sa ibabaw ng tubig. Ang katahimikan. Po, hindi ka pani-paniwala. Kahit na umaabot na sa bilis na halos 100 kilometers, ang loob ay mas tahimik pa sa isang aklatan. At makikita pa natin ang paglubog ng araw mamaya, sabi ni Klaus puno ng pananabik. Kabanata 4. Isang biyaheng nagpabago sa lahat. Makalipas ang 1 oras mula nang umalis sa Maynila, hindi na makapagsalita ang apat. Tumatakbo na ang barko sa pinakamataas na bilis nito, ngunit ang katahimikan at katatagan ay hindi nagbabago. Para tayong lumulutang sa hangin, bulong ni Klaus habang nakatingin sa mga islang kanilang nadadaanan. Ang ginhawa ng upuan ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ang kalinisan ay perpekto. Ang banyo ay parang sa isang 5-star hotel, kumpleto sa bide at automatikong sensor. Isang purser ang lumapit para tingnan ang kanilang mga tiket. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado, may suot na puting guwantes, at ang kanyang pag-uugali ay parang isang butler. "Thank you for sailing with us," sabi niya, sa bawat isa, sabay yuko. Nang malapit na sila sa Verde Island Passage, gaya ng sinabi ng staff sa terminal, isang anunsyo ang narinig. "Ladies and gentlemen, in a few moments, we will be witnessing one of the most beautiful sunsets in the world. Please feel free to go to the starboard viewing deck." At gaya ng ipinangako, isang napakagandang tanawin ang bumungad sa kanila. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa karagatan at ang kulay kahel, pula, at lila ay nagpipintas sa kalangitan. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang tiempo. Eksakto sa oras na sinabi ng staff, doon nila nasaksihan ang tanawin. Tiningnan ni Elise ang kanyang relo, 5:25 p.m. Ayon sa impormasyong nakuha niya, mga 4 na oras pagkatapos umalis ng Maynila ito makikita. "Nagkataon lang ba to?" tanong niya. Isang katabing pasaherong Pilipino ang napangiti. "Hindi po. Ang schedule ng mga barkong ito ay sinusunod hanggang sa bawat segundo. Kaya ang oras ng paglubog ng araw sa partikular na lokasyong ito ay halos pareho araw-araw. Pamamahala hanggang sa segundo?" Nagkatinginan ang apat. Kahit ang ICE sa Germany ay hindi ganoon ka-eksakto. Ang teknolohiya at serbisyo ng Pilipinas ay higit pa sa aming inaakala, bulong ni Elise, puno ng paghanga. 10 minuto bago dumating sa Caticlan Port, may anunsyo. "We are now approaching Caticlan Port, gateway to Boracay." Napansin ni Elise ang oras. Ang nakatakdang pagdating ay 6:15 p.m. Talaga bang darating tayo sa eksaktong oras? Ang sagot ay agad niyang nalaman. Pagpatak ng 6:50 p.m., kasabay ng segundo sa orasan, dumaong ang barko ng napakakinis sa daungan. Hindi ka pani-paniwala. Natulala ang apat. Isang biyahe na halos 500 kilometro ang tinahak nang walang kahit isang segundong pagkakaiba.
Ang teknolohiyang ito ay tila lampas na sa kakayahan ng tao. Pagbaba nila sa daungan, ang kanilang buong pananaw ay tuluyan ng nagbago. Mabilis ang tren ng China. Magaling ang teknolohiya ng Korea. Ipinagmamalaki ng Germany ang ICE, ngunit ang karanasan sa Pilipinas ay nasa ibang antas. Hindi lang bilis, kundi ang ginhawa, kaayusan, kaligtasan, at higit sa lahat, ang taus-pusong serbisyo at pag-aalaga sa pasahero, lahat ay perpektong pinagsama. Nagkamali tayo, sabi ni Elise. Ang Pilipinas ang nangunguna. Ang pagsulong ng teknolohiya, ang kalidad ng serbisyo, at ang pag-aalaga sa pasahero, dagdag ni Klaus. Lahat ay world class. Sila ang numero 1, Kabanata 5. Ang epekto ni Elise. Pagbalik nila sa Germany, ang puso at isipan nila ay puno pa rin ng pagkamangha sa kanilang karanasan sa Pilipinas. Pagdating sa Frankfurt Airport, nagdesisyon si Elise. Kailangan kong ibahagi ito sa buong mundo. Magdamag siyang nagsulat ng isang artikulo. Ang pamagat? Nahanap ko ang pinakamahusay na biyahe sa mundo. At ito'y nasa isang barko sa Pilipinas. Sa artikulo, ikinumpara niya ang kanyang mga nakakadismayang karanasan sa Tsina at Korea sa napakagandang karanasan sa Pilipinas. Isang bahagi ang tumatak sa mga mambabasa. Bilang isang Aleman, buong puso akong naniwala na ang aming ICE ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit nang maranasan ko ang paglalakbay sa Pilipinas, napagtanto ko ang aking kayabangan, ang teknolohiya, ginhawa, kaayusan, at higit sa lahat, ang taos-pusong serbisyo sa lahat ng aspeto. Nilampasan ng Pilipinas ang lahat. Ipinost niya ito sa pinakamalaking online forum ng mga rail fan at travel enthusiast. Ang naging reaksyon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa loob ng 24 oras, umabot ito sa 100,000 views. Ang comment section ay napuno ng mga papuri at pagkamangha mula sa buong mundo. Hindi ako makapaniwala. Sinasabi ni Elise na may mas hihigit pa sa ICE. Ang cleaning crew nila ay parang isang performance. Gusto kong pumunta sa Pilipinas ngayon din, ang kanilang serbisyo. Ito ang tunay na revolusyon sa transportasyon. Ngunit ang pinakanakakaantig ay isang mensahe mula sa isang engineer ng German Railway Company. Elise, nabasa namin ang iyong artikulo. Napagtanto namin na marami kaming dapat matutunan mula sa Pilipinas. Sa susunod na buwan, magpapadala kami ng isang technical team doon. Nais naming dalhin ang Filipino hospitality sa aming mga tren. Ang epekto ng artikulo ay kumalat sa buong Europa. Ang mga kumpanya ng tren sa France, Switzerland at Austria ay sunod-sunod na nag-anunsyo ng pagpapadala ng kanilang mga team sa Pilipinas. Makalipas ang 3 buwan, isang email ang dumating kay Elise. Galing ito sa Archipelago Lines, ang kumpanya ng barko sa Pilipinas. Gnay. Elise, nabasa po namin ang inyong artikulo at kami ay labis na natuwa. Kung inyong mamarapatin, nais po sana namin kayong imbitahan na subukan ang aming 7 hiyas ng Mindanao. Isang luxury cruise na naiiba sa lahat. Nang tingnan ni Elise ang 7 hiyas ng Mindanao, nalaman niyang ito ay tinatawag na lumulutang na palasyo. Isang 4 araw, 3 gabing marangyang paglalakbay sa pinakamagagandang isla at tanawin sa katimugang Pilipinas. Klaus, Hans, Franz. Tuwang-tuwang tinawagan ni Elise ang kanyang mga kaibigan. Babalik tayo sa Pilipinas at sa pagkakataong ito, sa Mindanao naman tayo. Ang kanilang mga puso ay muling napuno ng pananabik. Ang pagkamanghang naranasan nila sa perlas ng karagatan ay tiyak na masusundan pa ng mga bagong kwento ng kababalaghan. Dahil sa artikulo ni Elise, mahigit 500,000 Europeo ngayon ang bumibisita sa Pilipinas taon-taon para lang maranasan ang kanilang world-class na sistema ng transportasyong pandagat, isang phenomenon na tinawag na The Elise Effect. Sa kanyang tahanan sa Munich,
habang tinitingnan ang isang maliit na modelo ng perlas ng karagatan sa kanyang mesa, pinaplano na ni Elise ang kanyang susunod na paglalakbay. Ang transportasyon sa Pilipinas, madalas niyang sabihin, ay hindi lamang isang paraan ng paglalakbay. Ito ay isang kultura, isang sining, at isang tulay na nag-uugnay sa puso ng mga tao. At ang mga salitang iyon ay naging kasabihan na ng mga manlalakbay sa buong mundo. Ang kanilang susunod na pakikipagsapalaran sa 7 hiyas ng Mindanao ay tiyak na lilikha ng panibagong kabanata ng pagkamangha. Ito ang sandali kung saan ang galing ng Pilipinas sa serbisyo at teknolohiya sa pamamagitan ng isang Aleman na mamamahayag ay kinilala ng buong mundo.